Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng ANU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. Hi, I'm BG. Hi, I'm Monmon. Hi, I'm Coach Nikki. And we are the NU Pep Squad. And we are inviting you guys to watch our interview in Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang
magandang gabi po Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa programang DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po ako po si Attorney Cam. At pumapareha sa kanya ngayong araw na ito. Ako po, Thea Petro Corpus. Oy, pareho tayo naka-white ha. Ay, oo nga. In fairness ha. Purity. And innocence. Yeah. I-push natin to. Oo, mamumuti na lahat ng mata nila. Hasan yung innocence Oo. kahanap. At saka alam mo yung parang sasakit ang tenga nila, magbibleed dahil sa kasinungalingan. Sabi, wala nang pakundangan tong dalawang to. Ay, Maka-claim ng purity and innocence. Innocence, di ba? Biyaan nyo na, pagbigyan nyo na. Oo. Ayan. Uy, ang ganda ng topic natin ngayon. Bakit? May kinalaman to sa pagbebenta ng mga sasakyan. Oh. Di ba? Alam mo naman, di ba? Baka January pa naman talaga, Attorney Cam. Siyempre, hapit na tayo sa pananalapi kasi naglustay tayo. Nagyaman-yaman na, nagpaka-main character ng December. Okay. Ngayon, problemado na kung paano magba-monthly, paano babayaran, Yes. yung ibang pagkakautang, yung mga na-swipe. Kaya, maghanap ka ng paraan para mabayaran ang ibang mga pananagutan. Meron namang iba, ang ginagawa kasi, pag halimbawa, yung sasakyan nila nag 5 years na, Aya, o kaya 10 years. oo, Usually, mag-upgrade sila. usually sabi nila sa akin, yung mga yayamanin, yung mga nakakaluwag-luwag, 5 years lang daw. 3 years pa nga. Oh, grabe naman yung totoo ba yan? Hindi ako updated Baka ilit na yung mga kakilala mo 3 years. Tapos yung iba, kapag may bagong modelo. Ay, ganun. Mm. Talaga? Yes. Kasi ako, kung magpapalit ako, 10 years, magto 12 years tayo na nga, eh. di ba? Tayo yun. 12 years. Tayo kasi yun, Attorney Oo. Cam. Pero yung mga, yaman-yamanan talaga, mga yayamanin talaga, every 3 years, Talaga. papa-update na. Kung may kakilala nga ako, Ba't yung puro kakilalang natin? Ba't tayo hindi tayo ganun? nakikipag-swap lang siya dun sa may mismong kasa. Oo, may ganun. Tapos, yun nga. Tapos, papalitan siya ng bago. Trade-in. Yan. Oo. Actually, hindi trade-in eh. Parang meron silang, I don't know kung anong tamang term doon. Tapos continuous lang siya, parang tuloy-tuloy ng Yes. monthly doon sa Oo. kasa. Basta bago yung kanyang Yeah, unit. yan. May tawag sila doon eh. Oo. Hindi ko natin alam kasi natin Kasi ginagawa. Kasi wala tayong pang continuous sa pang monthly Naririnig ko insurance, lang. ganyan. Para wala oo. nang isip sa ano ba yan kapag, Oo. Kasi kapag medyo at least isa lang yung kausap mo, tapos di ba kasa maintain, sila na rin nagme-maintain ng sasakyan mo. yung May mga ano, di ba? ganun. Yung para wala nang iniisip pa. Wala nang stress. Yes. Di To ba? them. Kasi- Tayo stress sa atin ang pagbabayad. Nung monthly, di ba? O Pag bukod nabaya- kayo sa insurance, attorney cam, tsaka maintenance. Correct. Kapag nabayaran nga natin, tuwan-tuwa na tayo. Oo, Yes! yes, maluwag na. Biro mo, nakabayad na tayo ng loan ng 5 years o kaya 6 Correct. years sa, usually 5, no? 5 years sa, sa may bangko. Yes. Yung iba magpapalit na tayo, tuwan-tuwa pa lang, kakatapos pa lang magbayad. Oo nga, di ba? Well, sabagay, iba kasi, yung ano nila, parang gives them fire to work harder. Diba? Diba? Tapos after nun, kapag medyo nakaluwag-luwag uli, kukuha na, tapos ibebenta na. Yung lumang sasakyan. Kapag lumaan. Alam mo, naaalala ko itong pinaglumaan, sumasakit ang puso ko Bakit? Di ba ito yung recent na nagbenta lang, di ba? Si policewoman, Correct. kasama yung kanyang 8-year-old. So, alam mo, masakit sa puso na yung... Kay dara ng anak ko yun, attorney Oo, ka. di ba? Ako yung anak ko, 7 years old na. Tapos, di ba, alam mo ako, like kong kasama yon kapag pag may pinupuntahan ako. Correct, Kasi sabi ng kakilala ko, kakilala na naman. Kilala na naman natin. Habang ang mga bata ay sumasama pa sa'yo, isama mo Isama yan. lang na isama. Kasi darating ang time na kapag nagkaroon na sila ng sariling mundo, Hindi ka pag na nila niyaya kasama. mo, hindi na nasasama yan. Kaya ako yung anak ko, pag aalis ako, tapos sinasabi niya, Mami, I want to come with you. Sama ko sa'yo. Mami, sama. Puro ganun. Ay, sama ko yan. Yes. Diba? Tapos feeling ko, ganun yung nangyari. Nung bibenta niya, sabi siguro niya, Mami, sama. Okay, wala mapag-iiwanan sa Correct. bahay, diba? Tapos, Sige, sama ka na lang. Tapos ganun yung nangyari, no? Ang sakit sa puso, ibebenta mo lang naman. Magbebenta ka lang naman ng pinaglumaan sasakyan. Tapos kakilala mo. Kasi usually, kampante kapag nagbebenta kasi ng sasakyan, dun kayo sa neutral ground. Yes, No? O kaya sa medyo publiko. O kaya diretso na sa bangko. Bank. Di ba? Para deposit yung pera. Yes. May mga iba po kasi na minimit ka kung saan-saan. Yung pala karnaping na. Oo, yung mga test drive, Diba? attorney Carnapping. ka. Medyo takot ako sa ganyan. Oo, karnaping. O sige, sa inyo na sasakyan. At least Oo. buhay ka. Pero Oo. yung karnaping, tapos papatayin mo pa yung may-ari. Alam mo, ilang beses na yan eh. Oh, yun na, sabihin ko, that's not the first time na nangyari itong Yes. ganitong pangyayari, if I'm not mistaken. Meron ng mga iba na nauna Yes, na highlight lang ito kasi may bata eh. Yes. Tsaka, At saka police. Police yung
ang tapang nila para ganunin. Oo, kasi you're expecting, syempre pagka-pulse, yung Yes. kakanti dyan, Tsaka diba? para kakabahan ka, di ba? Oo. Dalawang isip ka. Oo, Ito nagawa hindi. mo ng masama eh. Ito talagang, Tas ang masakit makakilala, parang ganon. Hindi natin sure, pero kasi doon sa mga Circumstansya. senaryo, oo, Oo. 'di ba? Parang kakilala kasi pag tiwala ka sa ahente, may kipag-meet ka kahit saan niya gusto. Yes. Pero ang sinasabi natin, pinaka-safe talaga is sa public. Tapos dun sa bangko or bangko. Para rektahan na pagkabayaran, kaliwaan, 'di ba? Deposito mo agad, wala kang hawak na cash. Oo, 'di ba? Kasi kapag hawak mo yung cash, may sundan-sundan ka pa, attorney ka, correct. diba? Tsaka ang pinakamasakit nga yung last time din niya nawala yung parang ano ba to? Yung driver tsaka owner tapos wala silang balita, yung pala. Na ano na, natapos na ang kanilang kabanata sa buhay. Yes. So, ang topic natin ngayon may kinalaman sa pagbebenta Okay. ng sasakyan. So, ito pa, may mga iba, especially mga motor. Yes. Sa mga motor, mahilig yan bumili ng mga open deed of sale. Open. So, ibig sabihin, walang nakapangalan mismo kung kanino binenta. Oo. Ibig sabihin, dun pa sa pinakaluma-lumang may-ari, tapos naka-blank lang, Yes. walang buyer, pero andun yung details ng seller, meron siya nakakabit na mga ID ng seller, Yeah. tapos kunyari, ikaw, bibilin mo. Oh, hindi mo muna ipapalipat sa yan. Yes. Ibebenta mo sa iba, third Oo. owner na yun. Oo. Tapos hanggang fourth, fifth, ang dami ng pinagdaanan ng motor. Tapos ikaw, bibiliin mo, open deed of sale. Hindi yan manonotaryo hanggat hindi umaapir yung may-ari. Yung Saan mo pinaka-may-ari. Saan mo hahanapin yung may-ari? Kaya nga 'di ba yung iba nga ginagawa, pinapagawa na lang ng ID, nagpapa-photocopy na Kahit ng na, maraming copy oo, ng kahit ID. na may mga photocopy ka ng maraming ID, sa notary kasi kailangan mag-appear yan sa'yo. So, kailangan makita nila yan, si buyer tsaka si seller. Ang problema sa open deed of sale kasi, saan mo hahanapin yung may-ari? So, ang nangyayari kapag hindi na nahanap yung may-ari, hindi na mapapanotaryo yan. So pag hindi na napanotaryo, paano na yun? Hindi na Wala lang. Oo. mailalagay sa name mo yung property. Yes, yun ang mahirap. Kaya mas maigi na wag kayong bibili ng mga open deed of sale. Lagi naman namin ina-advise yan eh. Oo. Diba? So dapat talaga nakaspecify kung kanino binenta para kung sakali magka-problema sa unit, diba? Meron kang na, ay hindi na po ako nagmamay-ari. Lugi din kasi ang seller nito. Bakit? Kasi yun nga, sinabi mo, di ba, pag halimbawa nakabangga yun, Oo. tapos may civil liability, kung Yes. sinong nakarehistro sa LTO, ay hahanapin ka talaga. So sasabihin mo, ay, nabenta ko na po yan. Ano papakita mong bentahan nyo? Open deed of sale, walang pirma si buyer. So wala kang lusot. Magbabayad ka ngayon ng civil damages. Naku po. Yun ang ayaw natin na mangyari sa mga pumapayag sa mga open deed of sale. Laging kawawa yung seller dyan. Kaya yung mga seller, mag-isip-isip kayo. Madedehado. Bigla ako napaisip, may mga open deed of sale. Nag-open deed of sale ka ba? Oo, yata. Kailan? Oo, yung di ba may mga second hand ako na units? Dati. Oo. Yung mga sasakyan. Diba? Yung mga second hand. Siyempre nagpa-practice pa, wala pang pabili ng brand new. So, kasi pag mga ganyan, mura kasi yan eh. yes. Super mura kasi nga, di ba, hindi mo papapalipat sa'yo. Anyway, so speaking of mga Kaya second mag-ingat po hand. kayo sa pagmamaneho, ah. Oo. Speaking of mga second hand, wala namang problema kung bumili ka ng second hand, di ba? Yes. Kahit pang ilang owner ka pa ng property na yan. Oo. Importante kung meron kang sasakyan, hindi na kasi siya ngayon luxury, lalo kapag yung Necessity siya. Oo. Lalo na yung accessibility kasi kung limited lang sa lugar kung saan ka nakatira, saan ka nagtatrabaho. So, kailangan mo siya. Oo. So, minsan, option talaga natin bumili ng second hand para mas makamura. Kasi kung bibili ka ng brand new, Sabi nila mas mura daw yung brand new, pero kasi continuous yung responsibility Yes. of paying. Well, unless irresponsible ka na bibili, Hindi. hindi ka magbabayad. tsaka imaginein mo, kunyari, bibili ka ng sasakyan. Ang pinakamababang sasakyan ngayon, yung mga sedan. We're talking about sedan. May Hindi mga yung mga zero ano, ha? down payment, ha? Kahit may zero down payment yan, sabi mo 1.2. O, pag binayaran mo na sa bangko yan, naabot na ng 1.5 yan. Eh kung makabili ka ng second hand na mga 300k lang, 400, di ba? Pero kasi nga iniisip ng iba, okay lang, at least yung monthly ko, maliit lang, o kaya
at least bago naman. Okay naman yun. Pero kung yung mga katulad natin ng mga Yun lang, na may limitasyon. nakarmet. Oo, tsaka alam na natin, ako, hindi ko kakaya, hindi uubra yung monthly ko Kasi dito. halimbawa, what if 5 years yun? Oo. Sa pangatlong taon mo, nag-resign ka. Paano mo paano yung- bubunuin yung 2 taon? Di ba? Tinoyo ka, ayaw mo muna mag-work. Di ba? Paano na yan? Sayang naman, binayaran mo ng 3 taon, hapahatak mo lang. May kilala tayong ganyan, di ba? Oo. May mga iba pa naman na mga Gen Z ngayon na kapag nag-resign, walang second plan. Walang option B. Oo. Paano na yon? Wala. Wala. Oh, di ba? sayang. O di mahahatak lang yun. Sayang yung yung binayaran mo siguro, around siguro, mga naka 700 ka na nun. Oo, Di ba, almost done ka na sana. di ba may kakilala tayo na ganyan? Na 3 months na lang ba yung kulang niya? parang ano na lang, 3 to 6 months na lang. Tapos hindi nila binayaran. So nag-due yung parang kulang pa nila. Oh, no. Kasi automatic yan, may mga clause na ganyan na kapag hindi mo napayaran within a certain period of time lang, 2 months usually. consecutive months, ganyan, mag-due. Okay. Yung whole balance. Oo, ibig sabihin, kailangan mo nang bayaran Bayaran. yung buong utang mo, pagkakautang mo, para mapasa yun na yung property. Tapos may mga mangungulit na sa mga credit Nako po. mga collection agent, 'di ba? Nakakala mo Nakakarindi. Alam mo, di ba, nakwento ko sa'yo, nakaranas ako ng ganyan. Nagkamali po ako ng payment sa credit card. Oo. Sa iba ko nabayaran. Oo. Alam mo Buti ba? sana kung yung credit card kinabayaran mo, attorney kami. Sa iba ko nabayaran. Magte-thank you talaga ako eh. So, tinawagan ako ng tinawag. Sabi ko, bakit ko tinatawagan? Sabi nila, di, pag-check ko nga mali. So, tinawag ko na. Tuloy-tuloy pa rin ang tawag. Okay. Ang kulit talaga. Tapos, ang dami po sinasabi, ano na po to sa law firm? Okay. Okay. Sabi ko, tapos sinasabi ko sa kanila, kinontest ko na yan kasi may wrong payment lang. Ang tigas pa rin ng ulo. Tawag pa rin ng tawag. Ang bilis naman nilang Oo, magpasa, ang utak nila kasi, sarkano, ibablock mo siya. May ibang number pa. Oo, Tatawag na naman. ang active nga ng mga numbers nila. I-block ko na naman. Ibang number. Iba, ang dami nilang SIM, ha? Akala ko ba meron tayong Date, ano yung sa SIM registration? SIM registration, ha? Ang daming naka-register sa inyo, ha? So, may mga Pero ganun. nakalagay yan, di ba? Kapag ka tumatawag, suspected, Scam? scammer. Oo, nakalagay, suspended spam, ganyan. Suspected spam. may ganun. Oo, nare-record yan eh. Ba't alam mo din, di ka rin nakabayad, ha? Oo, meron ako din Tapos bigla na lang nandiyan na kayo, bakit? Oo. Ang agap-agap niyo naman, teka lang. Oo, tapos nung saka lang hindi nag-stop yung tawag nung na-process na nung bangko na yon. Kasi sinabi ko naman nagkamali lang ng nabayaran. Yes, oo. Nakaka-stress pala yung ganun, no? Oo naman, attorney ka. May Oo, tawag na grabe. tawag sa'yo, di ba? Kaya nga, di ba, hindi mo maiwasan yung Yung mga online lending, Yan na nga, no? yung online lending, magkano lang naman yung hiniram. Tapos kung bugbugin naman sa paniningil, Diba? ganun na lang. Wala ka na talagang peace of mind. Oo. Diba? At least dyan, araw-araw ka lang yan tanatawagan eh. Oo. Yun talaga, Oy, sa ano, excuse parang me. every hour. Hindi po siya araw-araw. Siguro sa isang araw may mga 3 to 4. O eh. Ay, maniwala ka. Ano collections agency yung pinagpasahan Hindi sa'yo? ko alam. Oh my gosh. Kaya nga, black ang ako ng black eh. kulit. Tapos sinabi ko, ilang beses ko na, kunyari, di ba kung Kaya palang init ang ulo mo noon. di ba ikaw Collection agency. collecting agent ka, di ba? Oo. So kung sinabi ko na sa'yo na yan po ay Report na, na-contest pending na, na. kasi nga nagkamali lang ng payment, 'di ba? Dapat i-confirm mo dun sa sa bank. Hindi nila ginagawa yan. Kasi nga, nandun ka na sa listahan na Oo, for follow Parang na-red flag na ako. Agad-agad, di ba? Oo, Kaya alam mo, kala- minsan ang hirap din ng marami kang credit cards na mine-maintain. Ako isa lang naman din naman, pero yun lang din naman nagkamali. Isa lang ba? Di ba Oo. dalawa? Hindi, yung dalawang yun kasi dati na. Tapos, in-stop ko, tapos nagpanibago. Kaya Okay. nagkamali. Same bank lang to eh. Okay. Tapos nagkamali lang. Kasi ba yung B mo, meron kang B, tapos meron kang M. Ay, O, hindi, diba? hindi ko ginagamit. Naka-display lang. Charot. Hindi na, for emergency Hindi na, lang. for emergency lang. Siyempre, may mga limit yung mga card natin. Ako O kung kasi may 20,000 lang yung... May active lang ako na credit card kasi sabi ko para na-monitor ko, tsaka yung points para nagagamit ko. Tignan mo kung Sayang 20,000 yung isa. O pag mag-exceed ka na, doon ka sa kabila. Sa kabila. Kaya hindi ako makabili ng Oo. yung mga beyond 20,000 ng mga appliance. Oo, kasi... Kasi, hindi kaya ng lampas. installment kasi ang mahal ng appliance. Oo, lampas sa credit limit. Correct, ayan. Sabi nila, hello? 20,000 yung credit limit.
Hindi, may mga tao naman na ayaw talaga ng credit card. Meron din. Talagang Cash only. ayaw nila kasi nga, natitempt sila eh. Nataasan pa nila yung mga gastusin nila. Kasi Yes. anyway, next month ko pa naman babayaran. In fact, kapag may credit card ka nga, kung di ako nagkakamali, pwede yatang itap yun kapag kukuha ka ng sasakyan, di ba? Meron din, yes. Yeah. Yes. So parang i-charge Yun sa yung credit pinadawn card. mo. Oo, di ba? Ang dami points nun kapag pinandown yun. Lagi yung points. Kasi yung points, di ba, pwede mo rin ipambayad sa card. That's why. Tapos Diba? para mo, dahil active yung card mo, mawi-waive yung annual fee mo. Yeah, di ba? Daming alam sa card. At saka sa mga second hand na cars. Oo. Alam nyo, pag nakikinig kayo sa amin, marami kayo matututunan kasi napagdaanan na po namin yan. Hindi lang po malaki yung mga namin, yung mga binibili na, yung mga mamahaling sasakyan o kaya naman yung Yes. mga malalaking mga credit card. Yes. Pero na-experience naman. Oo naman, di ba? Again, walang masama kung bibili ka ng second hand. Oo naman. Kung yun yung afford mo. At saka, mas gusto ko, Attorney Cam. Ito lang, kung makapag-demand, kung mas gusto ko. Ano? Kahit na second hand yan, kahit brand new yung sasakyan mo, kung may parking ka, wala kang Yan. maririnig sa akin bilang kapitbahay. Correct. Pero kung harang-harangan mo po yung driveway ko, ay nako, makakarinig ka sa akin, araw, gabi-gabi. Yeah. Araw, gabi, gano'n. Oo. Alam mo ba sa mga GC ng mga homeowners association, Ay, nako. yan lagi pinag-aawayan, Parking. parking. Diba? At saka hindi lang yan, kapag ikaw po tandaan mo, kapag nagbili ka ng sasakyan, whether second hand or brand new, meron niyang kaakibat na mga Responsibilities gastusin. and expenses. Yes. Correct. Unang-una, gastusin. Kasi meron niyang mga annual registration. Yes. Kasi pag di ka nag-annual registration, pag nahuli ka, Ay, nako, driving unregistered vehicle. 10,000 Impound yan. Impound. Mahal na naman yan. tapos hindi lang yon. Ano pa ba? Kapag halimbawa insurance. Yan. O kung pasok pa sa insurance mo, di ba? Oo. Kasi may mga iba hindi Hindi sila na. naging insurance, pero importante ang insurance. Yes. Dito sa car naniniwala talaga ako na importante ang insurance. Sa lahat ng aspeto, dapat insured. Kung iniingatan mo nga yung sasakyan, dapat iniingatan mo rin yung katawan mo, yung buhay mo. Oo. Ayan. So, hindi lang yan. Galing sa ilong yung oo niya. Oo, sige. Matapos lang yung usapan natin. Ng insurance. So, alam mo, insurance agent yung kausap. Tapos hindi lang yan. Kapag kayo po ay deed of sale. So meron mga babayaran yan, mga documentary stamp tax, meron Yes. pang notarial fee yan. At saka itatransfer pa sa pangalan mo yan Of sa course. LTO. So may mga ganun pa. Ang importante naman sumunod. Yes. So, at syempre yung sinasabi ni Miss Taya na Ano yun? kaakibat na responsibilidad. Ano yung responsibilidad na yon? Dapat ikaw ay Merong parking, di merong ba? parking. Oo, dapat ikaw talaga ay marunong magmaneho ng maingat, di ba? Ano pa ba nga responsibilidad? Actually, pagbili pa lang ng sasakyan, alam mo na dapat kung ano yung responsibilidad mo. Number 1, syempre dapat may pambayad ka. Di ba? Number 2, dapat maingat ka. Kasi yung mga scammer at saka yung mga Ano carnappers. lagi mong ginagamit na term? Due diligence. Yes. Hindi ka masyadong dapat kampante kahit kakilala mo na tandaan mo, Yes. di ba? Si Cain at Abel magkapatid, pero nasuba yung isa, di ba? Kaya huwag ka magpakakampante lalo na Kahit sa mga tao hindi kakilala mo mo. kakilala or kakilala mo man. Yes. Mamaya, marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik po ng DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po ako po si Attorney Cam. At ako po, Thea Petro Corpuz. Oras po natin. Ganap ng alas 6:59 ng gabi. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na.
Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max sa alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Dairy Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Dairy Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Dairy Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Dairy Blues. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng NU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. Hi, I'm BG. Hi, I'm Monmon. Hi, I'm Coach Nikki. And we are the NU Pep Squad. And we are inviting you guys to watch our interview in Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagbabalik po ang DZRH, usapang legal, usapang second hand, bilihan ng sasakyan. Kasama pa rin po si Attorney Cam. At ako po, Thea Petro Corpuz. At syempre, yung mga nagme-message sa atin, kasi napag-usapan kanina yung credit card, no? Ang daming... Ang daming mga nakarelate. Diba sa harassment? Oo, kapag hindi nakabayad sa credit card. Sabi ni ENM 101, mas okay po ngayon bumili ng slightly used kaysa sa brand new. Yes. Laking mamimenos nyo, madami nang nagpapa-installment din ngayon. Yung mga hinihila ng bangko, kadami ngayon na gusto na maibenta. Ay, alam ko to. Ang tawag dito ay repossess. Yes, diba? correct. Yung mga na-repossess nila, kunyari, na hila nila. So, slightly used. Hindi nakabayad for some other reason o kaya hindi na-transfer. Kasi pwede rito yung pasalo eh. Ayun. Diba yung... tumutugtog. Ikaw. Yung halimbawa, hindi makabayad tapos may ibang sasalo. Oo, ibang pinasalong mo sa iba na hoping ka na magbabayad, kaso hindi rin pala nagbayad. Pero kung pumayag naman si bangko na ganun, it's walang fine. Problema. Pero kung halimbawa, hindi talaga nakabayad, wala ka nahanap na sasalo, so ito na, hinila na ng bangko. So paghila ng bangko,
nirepossess na nila. Aha. At binibenta nila yon sa mas murang halaga. Total naman, kumita na rin sila dun eh. True. Kasi 'di ba, hindi pa lang nila mabawi yung buo. Oo. So kung ibebenta nila sa iba, Yes. Mas mabababa kahit pa paano kasi imemenos na nilang nabayaran na doon sa correct. unit. Tapos pwede pang installment. So kikita na naman sila sa interest. Kahit pa paano. So maraming mga iba, dati nga parang balak kang bumili din ng mga ganyan repossess. Oo, basta mapagkakatiwalaan yung bank. Kasi alam mo, tsaka marunong ka mag-check. Kasi attorney Cam, kahit sabihin mo na repossess yan ng bangko, yung iba nang bababoy kasi ng unit. May mga iba talaga na sinisira pa yung gulong, inaano pa. Grabe naman. Kukuhanan ng pyesa. Benta na to, pyesa na lang to. Tapos Chinap-chop? Yes, china-chop-chop na nila. Correct, that's the term. China-chop-chop na nila yung mga good parts para pag kakinuha na ni bangko, pangit na. Diba? Bad yun. Oo. Nagamit nyo naman, napakinabangan nyo, tsaka kayo yung irresponsible for not paying. Diba? What is due to the bank. So, kung paano nyo dapat isauli nyo ng maayos. Tapos bukod sa mga repossess, meron pa akong naiisip eh. Ano pa ba yung mga pupwede na trade-in? Ayun nga, trade-in. Diba? Ibig sabihin, halimbawa, napaglumaan mo na. Ayoko na napaglumaan. 3 years na to eh. Gusto ko bagong unit. Ang kagandahan niya, kapag halimbawang nakita nila na ikaw ay laging kasamenting, kahit na ilang years yan, may value yan eh. Kasi nakita nila kung ano yung mga parts na napalitan, tas ano na lang yung mga kulang. Tas kapag binenta mo sa kanila, tas kaya medyo mataas yung appraisal nila. Di bibili ka na, no? Bibili ka na. Sa tingin ko mas medyo mababa lang yung appraisal niya sa fair market value. Tapos pag inano mo na, kasi papagandahin pa nila yan eh. Tapos ibibenta nila uli. Correct. 'Di ba? So matutubuan pa nila uli. Oo. So trade in, kasi ikaw pwede kang kumuha ng latest unit. Mas mura. Tapos yung sa mga trade in naman, kahit papaano yung kampante ka kasi pinaganda na nila, tapos na overall check na nila. So yun ang kagandahan kapag nabili ka sa mga kasa. Yun ang nakikita ko ha. Pero yun nga, kapag lagi kasing may risk kapag may ibang tao, no? Tsaka lalo kapag, syempre pagdadaan ng agency, may commission pa si agent. Tapos yung pala si agent pala yung hindi mo pagkakatiwalaan. Sakit diba? sa heart. Tama. Hindi natin nila lahat ng agent. Oo, kasi may mga umaahente naman na maayos talaga sa. Tsaka pero bakit kasi ginawa yung mga ganung bagay, attorney? Ano kayang naging puno-tulo? Ano kayang objective? Hindi natin alam eh. What's on their minds? Ba't nila ginawa yung ganung karumal-dumal na karahasan? Diba? Tsaka bakit hindi ko talaga maano. Not for that specific kasi marami ng kaso nga na similar to that eh. Gusto ko sana mag-name drop pero wag na. Baka mabuksan pa ang mga sugat na matagal nang naghilo. Ako, ang pinaka-ano ko lang dun is yung sakit. Alam mo kasi magulang. Yes, oo. Diba? Kasi ano kailangan ng bata dun? Oo, sumama lang naman siya sa nanay niya. Yun ang, gano'n na ba kaitim ang budhi nating mga Pilipino, di ba? Hindi naman siguro. Ano ba? Hindi pa sana. Ano ba to? Nakadroga ba ito? Hindi rin natin alam kung anong... Hindi natin kaya alam, hindi natin diba? alam kung anong motibo eh. Kasi high valued ba yung unit? Diba? Ano pa yung mga dahilan kung bakit? Okay. So ito po yung mga red flags na dapat yung iwasan kapag bibili po kayo ng second hand na sasakyan. Unang-una. Iiwasan ha. Don't stow. Yung walang ORCR. Photocopy lang. Okay na. Agad yan. Ay, nako. Bakit wala yung ORCR? Negative agad yan. Ano kayang maisip mo pag walang ORCR? Hindi sa kanya yung hindi sa kanya yung sasakyan na binibenta niya. Or sinangla niya sa ibang tao. Di ba? Kasi kapag nagsasangla ka ng sasakyan, masama talagang intention. ORCR lang ang binibigay mo eh. Yes. Minsan yung sasakyan, yung original na ORCR. Yes. Correct. Yung sasakyan, ikaw pa rin nang gumagamit. Di ba? So sasabihin mo, ay nawala kasi may affidavit of loss, ganyan ako. Oo, nanakawan to nung nabasag kotse kasi ako, kasama yun sa nawala. Huwag kayong bibili ng walang photocopy original lang. na ORCR. Kasi it's either yan ay isinangla sa ibang tao or hindi talaga siya ang nagmamay-ari. Di ba yung rentangay? Ganyan. Yan yung pinaka-usod nung nakaraan. Rentangay. Naalala ko merong hinuli dyan na dyan sa may Baklaran. Ay! Oo. Tapos binenta niya. Yung nirentangay niya. Nagrenta siya, tapos binenta niya. Tapos yung pala yung sasakyan, rentangay. Alam mo kasi uso ngayon yung nagre-rent eh. Rent a car. Sa ibang lugar po, pag pumunta ka sa ibang parte ng Pilipinas, Palawan, meron ng ganyan eh. Rent a car, di ba? Tapos yung wala nang driver. Car lang yung car lang talaga yung mo, tapos risky nga yun eh.
Di ba? What if Yun lang, masakit, risk diba? siya kasi nga rentangay siya. So, Oo. kaya may insurance naman yun. So, for whatever, tsaka ibang insurance ng attorney cam kasi kapag for business purposes, di ba? So, anyway. So, pag mga ganon, nirarent tapos tinatangay, binibenta na pala. binibenta. So, kapag hindi siya Original. ang may-ari at walang ORCR, wag. Tsaka wag ka makikipag-deal sa mga taong hindi naman yun yung owner. Oo. Diba? Ano po kasi ako dito, may special power of attorney po ako. Ako talaga pinagkikipag-deal sa sa mga buyers po. Kasi very private person po kasi yung may-ari nitong sasakyan ng unit. Sabihin na natin na may special power of attorney. Mas maigi na tawagan mo pa rin, kausapin mo pa rin yung may-ari. Yan. Diba? Find a way na makausap. Unless corporate siya. Ayan. Iba Diba? naman ang corporate. Oo. So kapag corporate yan, kailangan niya na may board resolution. Ako po, humahaba yung usapan. Alam ko naman kailangan usapin. Hello! Sino pong board dito? Board member. Board I need a resolution. resolution. At kailangan ng secretary certificate. Okay. Na sinasabi na itong taong ito ay inalaw Na ng magbenta. kumpanya sa pamamagitan ng board resolution na naganap noong may mga ganyan pa. At majority ay nag-agree. Na ibenta ang nasabing property. Okay. At saka alam mo ba na mas mahirap na yun yung mga process ng papel kapag mga corporation ng may-ari. Okay. Whether Kasi ang daming pipirma. whether real properties yan or Vehicles. personal. Okay. Ganyan. So, importante, you deal with the right person. The owner. Yes. Kung hindi The man- rightful owner. Kung hindi man, kahit may SPA siya, try to reach pa rin yung owner. Ay, hindi. Asawa lang ako. Ako ang gusto magbenta talaga ng unit na yan. Kasi di ba minsan, pagka nagkakalaban yung mag-asawa. Ay. Oo, kailangan. Ibebenta ko to sa sasakyan na to. Tapos, isa pang mga red flag dyan yung masyadong mababa yung price. Ay, agad-agad yan. If it's too good to be true, it's false. Yeah. Di ba? True or false? It's false. Oo. Kasi nga, bakit yan sobrang mura? Lalo na kung hindi naman yan yung fair market value niyan. Yes, di ba? If it's, let's say, half of it, naku, magduda ka na, katakata ka na. Kasi attorney ka, bakit may bebenta ng pakababa-baba? Ano, may sumpa? Baka may sumpa sa akin na yan, di ba? Baka may white lady na kasama yan. Ano yan? Walang preno yan. Di ba? Hindi mo sure. Tsaka ito pang pinakamaganda, kapag halimbawa bibili ka ng second hand, sometimes yung mga ibang buyer, meron silang dalang mechanical. Yes. Trusted mechanic. To test yung sasakyan, kung may Yes. kumakalampag, i-check yung mga Dapat i-check. vital parts ng sasakyan. Pag goods yan, okay yung mekaniko dala nila, bibili na yan. Pero kung Negats. may something. Oo, may tagas. Very, Tubigat langis. Very wrong to. Very wrong. Di ba? Not worth it. So, nega. Kalbo na yung gulong. Di ba? Hindi talaga nag-i-invest yung may-ari. O kaya, may nakita silang mga ipapagawa pa, inamenos nila. Yes. Yung iba naman, Ito they're yung willing to take ito that yung risk kasi sila lang papagawa. value. Tapos may mga nakita pa. Ito, minus ipapagawa ko natin pa to to. kasi bibili Kasi pa as kami is ng where ganyan. is yan, kadalasan pag second hand eh. Okay, paano naman kung halimbawa ang nagbebenta ay yung owner ng property ng sasakyan patay na? Naku po. Nako. Paano? Aray. Diba? Sino ang rightful owner na, Attorney Cam? Yung bang heir? Oo, tsaka paano siya matatransfer. So pag mga ganyan, so kailangan ng extrajudicial settlement of estate with deed of sale. So isa-settle nila na yung property na yon ay sa kanilang ama, tas nila, nawala naman utang yung kanilang ama. Okay. Kasi minsan, nagdidispose sila ng property, pala may utang. Naku po. Kung may Kaya pala dinidispose kasi Yes. di ba may iniiwasang bayarang utang. Oo, para hindi makuha. Yes. At esperahin na nila. Yes. So pag ganun, Madibay-dibay na. Oo, pag ganun, beware pa rin. Due diligence, baka nga kasi, Asan na yung may-ari nitong sasakyan? hindi, baka may pagkakautang. Oo. Diba? Pero kung halimbawa walang pagkakautang, okay naman, pwedeng bilhin. Diba? So, extrajudicial settlement of estate. We did of Sila sale. na yun. Sila ng, yung mga nagbebenta na ang gagawa nun? Oo. Or imemenos na lang ulit sa buyer na naman kapag si buyer ang... Hindi, basta ang sila na yung parties, yung mga anak na, yung heirs na. Okay. Kasi patay na yung may-ari eh. O dapat lahat sila pipirma, yung anak. Dami naman? Oo, kaya nga medyo Parang komplika- 26 yung anak. O, pirma sila dyan, 26. Dami, hanggang second page. Oo. So, yun po yung mga dapat yung ingatan, iwasan, alalahanin. So, yung mga responsibilities ninyo bilang buyer ng isang second-hand na unit, di ba? Hindi ko na sinasabi ko, let's not be too specific. Baka sabihin, hindi naman second-hand, fourth-hand na yan. Regardless. Correct. Basta meron ng unang nagmamay-ari bukod sa'yo,
So, diba? Let's just label it as second hand. Diba? So, kung pagka second hand na yung property, number one, tingnan ninyo, ito sinabi ni Attorney Cam kanina, original na ORCR, kapag ka walang ma-produce, let go. 'Di ba? Wag mo nang ipilit. Kasi kapag pinilit, nako, ikaw lang din ang masasaktan. Pangalawa, kapag ka masyado mababa yung presyo sa fair market value, medyo mag-isip-isip ka na. Kasi baka mamaya hot car yan. Yes. 'Di ba? O kaya naman, para maiwasan yung chinap-chap ba yun? Yes. Yung chinap-chap, i-check mo ko, di ba may ORCR? Titingnan mo ngayon yung engine number, yes, chassis number, yes, ayan, at saka yung pagka matchy-matchy. Kapag hindi na siya matchy-matchy, ano yan? Chinap-chap yan. Chinap-chap, baka may pinalitan, binenta yung original, pinalitan ng ano lang, pucho-pucho. Di ba may kakilala tayo, tago na sa pangalang MM? Ano? Di ba meron siyang parang sasakyan? Ay, hindi match? Hindi eh. Nung una, so binili niya okay. Yung pala, may ginalaw dun sa may likuran para hindi mag-reflect yung mga, di ba sasakyan, pag sira yung engine, sira yung ganito, mag-iilaw-ilaw. Yung mga... Parang signs nila, signal nila na may problem. Isipin mo. Okay. Oo, yung mga lights na yon, mga switches, mga ibig sabihin, pag nag-open yung mga lights na yon, may problem. There's something wrong. Oo. Okay. So, ikaw na nagmamaneho, pag wala kang nakita ng mga umuwi nakailaw, okay siya. sa'yo. Yung pala, parang may may kable. pinatay lang. Para hindi umilaw tong mga indicators. Pinatay, may parang kable. Meron yun. Attorney ka. Grabe naman yung mga... Kaya nga kailangan ng mekaniko para sa ECU masisilip din yon kung alin yung mga ginalaw dito. Grabe talaga yung mga balasubas. Kaya nga, 'di ba, yung yung what you call this, yung kilometrahe, kung gaano nakalayo yung natakbo ng sasakyan. Yung iba diyan, Attorney Cam, binabalik para kunyari, konti lang to, hindi to laspag kasi konti lang na itakbo nito para maitataas nila yung presyo. But as a matter of fact, bogbog na, 'di ba? Naibiyahe na ng malayo-malayo at maraming. Tapos ito pa, meron isang kakilala naman namin na bumili, na benta na yung sasakyan, okay na, yung mga lahat ng papers na lipat sa kanya, niwala niya yung mga papers. So, paano? The affidavit of loss siya, pero hindi na makukuha kasi yung mga, alam mo yun? Paano yan nawala? Yun nga, nakalimutan. Kung saan? Kasi alam mo, nung binili kasi nila yun, magjowa sila, magkasama silang bumili. Okay. Ngayon parang hiwalay na sila. Baka nagkakahiyaan or I don't know. Baka nagkakaipitan ayaw na ilabas. Ay, okay. Sabi ni Teresita, yung bumili ng car ng son ko, mayaman, taga Binondo, pumunta agad sa bahay, test drive niya, nagbigay agad ng check. Second hand pala lagi ang binibili niya. Kasi nga mas mura, kasi mas practical. Kasi Attorney Cam, the moment na ilabas mo sa kasa yung brand new unit mo, hindi na siya as second hand na siya. At saka hindi na siya ganun yung value niya. Pag lumabas yun, depreciated agad. Yes. Diba? So, mataas yung depreciation nun kapag nailabas na. Kaya nga yung iba, nagbibenta second year pa lang ng car or third year pa lang. Yun yung mga inaabangan. Baka may magbenta siya ng yung mga masasawain. Di ba may kasamaan tayo dito? Bumili yung car niya, ang ganda. Nawala. Buti insured, di ba? Pero nung kinlaim niya sa insurance, yung konti na lang yung value. Depreciated value depreciated value. Hindi yun yung value na binili niya. Kahit kakalabas nila na ilang linggo yata yung sasakyan. Depreciated value pa rin siya. At ang galing nung mga syempre nakita nila, pag bagong plaka mo, di ba makikita yan? Wala pang plate number. Tapos nakalagay pa dyan yung bago, di ba? So, yun ang nangyari sa kasamaan namin. Bagong-bago sa sasakyan, kinuha, car wash. Yes. O mag-ingat. Kaya huwag kayo nagka-car wash sa mga alanganing oras at alanganing lugar. Tsaka sa magpapagkakatiwalaan lang kayo. Meron akong suki na car wash, Attorney Cam. Bukod sa kilala ko na yung may-ari, nakilala ko na lang eventually, kilala ko na yung Moise. Kapag nakikita na nila yung car ko, madali talaga sila. Within 30 minutes, ay tapos ang sasakyan ko, Attorney Cam. Diba? Ako naman yung nagkakarwash sa akin, kilala ko din. Si Papa Will. Sala ka masigat mo masigat. Ano ba yan? Diba yung masasakyan mo siya hindi makatiis? Ilagay mo dyan. Hindi mo binavacuum yun, Binavacuum naman. Meron pang vacuum sa loob. Okay. Si Papa Will, napakasipag. Siya na. Oo.
So, imbis na ipang bayad sa car wash, Siya na kanya. times 3 ng bayad sa kanya kasi mag-isa lang siya all around. Totoo, di ba? Oh, 'di ba? Oy, teka lang yung mga pabati sa atin. Magandang gabi po. Shout out tayo. Pakibasa ngayon mga ibang ano natin diyan. Alin? Mga friendship natin diyan sa may ano po. Ayan, sabi niya, si NM, tama po, credit card sa emergency lang gamitin. Madami na din scam sa ganyan. Yes. Totoo, attorney Cam, di ba sabi ko sa'yo, minsan may mga pa-promo, ha? Talaga ba? Pa-promo? Oo, kung ano-ano lang pa-promo, tapos click the link. O kaya, may points ka daw na mag-expire. Wala nga naman akong connection sa card na Correct. to. No? Pwede ba? Melvin Ugbami, good evening po sa dalawang ladies, Attorney Cam and Miss Thea, Jerry Sumagaysay, Romel Livid, and Anthony Abrenica, Hernando Fernando. Watching here from Marikina with my wifey Erna Fernando. Valentino Poncia, si Lloyda Sacramento, shout out po sa inyo. Ayan. Uy, yung ano daw? Ay, yung mga sensors daw yon. Yung tama ba yung mga Alin? sensors? Ayun, sensors, mga indicators. Yan. Kasi pagka hindi na siya umilaw, kampante ka, tapos mamaya, Diyos ko, tumitirik-tirik ka na, hindi mo alam bakit. Bakit tumirik? Yung pala, may pinutol. Naka-check engine ka pala, di ba? Oo, especially yung check engine na yan kasi delikado yan, di ba? Moon Beach, Violeta Sembrano. Uy, birthday ngayon ni Nanay Connie. Ay, happy birthday, Nanay Connie. Tutu pala siya. Oo, February 2. Ayan. May tiyahin din ako, pero sumalangit na birthday niya ngayon. Yes. Supposedly, could have been her birthday. Irene Almodovar, Maya Bell, Joseph Abalos, and Florence Regalo, dyan po sa may Pila, Laguna. Magandang gabi po. Siyempre si Papa Will and Mama Jovita at saka si Tita Erlinda. Ayan, shoutout po sa inyo. Si Nanay Connie, ilang taon na ba si Nanay Connie? Sexy pa din 60 na ba siya? More than. Talaga ba? Nako. Diba? Hindi halata. Natutuwa na naman sa akin si Tita Connie. Sabihin na naman niya, kasi bagets na bagets ang Tita Connie. Yes. Tsaka pag pumorma, parang millennial. Diba? Para kaidaran ko lang. Teka lang may pahabol greetings pa ba tayo? Si Miss Teresita and Joel Mangasep. Good evening, nanonood po ako sa Melbourne, Australia. Hello po. Uy, sabi dito, yung card ni Hubby, speaking of credit card, nagamit daw sa abroad. Sabi ng bank, in-investigate nila. So, wag bayaran. Pero may taga-singil na bastos. Ang tagal na ayos. So, hindi, alam mo, nakaka-stress to. Hindi na kumuha ng card si Hubby sa bank na yon. Anong bank po yun? Ay! Para hindi na rin kami kukuha. Secret, walang clue. Hindi, pero pwede mo naman ipa-dispute yun, Attorney Cam, tapos huwag mo bayaran talaga. Kasi hindi mo naman ikaw gumamit eh. That's their responsibility. Yes. Si Melvin Lotrodo. Yan. Hi po, Attorney Cam at Hukom, Ate Thea. Ay, ako pala ang hukom. Ikaw talaga ang hukom. I will judge you. Yes. As a judger. Maraming salamat po Tapos sa ba? Okay. Maraming salamat po sa mga tumutok sa atin. Di ba tayo bayad sa card? Tapos na tayo? Tapos na tayo. Every Mondays, Wednesdays, and Fridays, makakasama po ninyo ako po sa Attorney Cam. At minsan nakakasama po si Miss Thea Pecha Corpus. Sabi ko sana, ako rin po kasama. Abangan nyo na lang po siya. Pala. So basta usually Monday. Yan. Kapag wala naman, Wednesday. Pag wala pa ulit, Friday. Basta magpaparamdam po ako sa programa ni Attorney Cam. And every Tuesday and Thursday, si Attorney Rina Seco naman po ang nakakasama ninyo. Hanapin niyo po ako sa TikTok ko. May account po ako. Attorney Cam, ATTYCAM. Buti na lang ATTYCAM kasi at baka mamaya ang hanapin nila. Ako po, gagawa ko ng TikTok account. ATTYSCAM. SCAM. Attorney Scam. Gusto mo yan? Taga-scam lang. Joke lang po, biro lang. Wala namang maniniwala na scammer. Sa bagay, mga scammer, minsan hindi mo alam. Diba? Magaling magpanggap ang mga scammers. Tama. Maraming salamat. Muli po para sa DZRH. Congratulations! Dahil number 1 na naman po sa Metro Manila sa Kantar Survey. Congratulations! Na naman. Maparamdam ka naman. Noong una, Mega Manila eh. Ngayon, Metro Manila. Grabe naman. Maraming salamat po sa inyo. Thank you so much po. Natouch po kami. Thank you sa mga nakikinig sa atin. Salamat po. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Oras natin, Miss Thea. Ganap ng alas 7:29. Ang oras na yan ay hati.